Nagsisimula ang pelikula sa isang madaling araw ng Pebrero 26, 2031 sa brutal na pagpatay kay CEO Wang Xikong. Ang mga pulis na dumating pagkatapos marinig ang balita ay natagpuan na ang pinangyarihan ng kamatayan ay lubhang kakaiba. May mga kakaibang spell na nakapinta sa lupa at sa mga pinto, parang kakaibang relihiyosong seremonya. Ang kanyang asawa na si Lian ay natagpuang hawak ang sandata ng pagpatay. Sa likod ng kakaibang pagpatay na ito ay isang mas kakaiba at hindi kapanipaniwalang katotohanan. Sa paghusga mula sa mga bakas na eksena, si Lian ay tila mamamatay tao dahil maraming tumalsik na dugo sa kanyang mga damit. Ito ang bakas na naiwan kapag nakasandal ang biktima. Pagkatapos ay nalaman ng pulisya si Lian ang tagapagmana ng mga ari-arian ni Wang Xikong. Sa kasong ito, hindi na niya kailangang ipagsapalaran ang pagpatay sa isang mamamatay na pasyente na may kanser sa utak. At kung si Lian ang tunay na mamamatay tao, bakit nanatili siya sa eksena pagkatapos pumatay ng tao? Sina Detective Abaw at ang kanyang asawang taga-usig na si Liang Wenqiao ang nag-iimbestiga sa pangyayari. Si Liang Wenqiao ay nakikipaglaban din sa kanyang sakit na kanser. Ang dahilan kung bakit patuloy siyang nagtatrabaho ay umaasa siyang makapag-iwan ng pira sa kanyang buntis na asawa bago mamatay. Ayon kay Lian, si Tian Yu ay anak ni Wang Xikong at ng kanyang dating asawa na si Tang Xuxin. Nagpakamatay si Tang Xuxin sa pamamagitan ng pagtalon sa isang gusali noong 1 taon. Pagkatapos ng libing ng ina, lumipat si Tian Yu sa bahay nila. Sa anibersaryo ng pagkamatay ni Tang Xuxin, umuwi si Tian Yu upang magbigay ng pugay sa kanyang ina. Nanatili lang sa bahay magdamag. Nakita ni Lian na si Tian Yu ay gumagawa ng pagpatay. Paulit-ulit raw na sinasabi na gusto niyang ipaghiganti ang kanyang ina. Sinubukan ni Lian pigilan si Tian Yu, pero parang nababaliw na raw siya. Sa wakas, itinulak ni Tian Yu si Lian palayo. Ang testimonya ni Lian, pinatutuhanan ng kanilang katulong. Ang sandata ng pagpatay ay hindi maipaliwanag ni Lian kung bakit nasa kanyang kamay. Ayon sa yaya ni Wang, ginising siya ni Tian Yu nang umalis siya sa bilya. Pagkatapos nilapitan ni na Achaw at Abaw si Dr. Wan, ang kaibigan at kasusyo ni Wang Xikong sa loob ng maraming taon, upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Ayon kay Dr. Wan, si Tang Xuxin ay dumanas ng matinding depresyon. Dahil dito, madalas niyang bugbugin at pagalitan ang kanyang anak. Nagsimulang mag-aral ng pangkukulam si Tang Xuxin. Sa ilalim ng impluwensya nito, ang kanyang anak na si Tian Yu ay naghumaling din sa bagay na ito. Hindi nakayanan ni Tang Xuxin ang lahat. Tumalon pababa mula sa balkonahe ng doktor. Bago mamatay, nag-ukit ng dugo sa kanyang katawan ng sumpa para sa kanyang asawang si Wang Xikong sa isang masamang kamatayan. Hindi nagtagal sa pagkamatay ni Tang Xuxin, si Wang Xikong ay na-diagnose na may advanced na brain cancer. Simula noon, madalas siyang magkamali
sa ilang malalaking desisyon. Dahil dito, bumagsak ang presyo ng stock ng kumpanya. Ayaw makita ni Wang Xikong na bumagsak ang business empire na pinaghirapan niya sa loob ng ilang dekada. Handa nang pumili ng tagapagmana bago mamatay. Sa orihinal, ang kandidatong nito ay walang iba kundi si Tianyu. Ngunit sinundan ni Tianyu ang kanyang ina at naghumaling sa pangkukulam, kaya hindi sa kanya pinagkatiwala ang kumpanya. Nagpakasal si Wang Xikong kay Lian at sa pamamagitan ng IVF nabuntis si Lian. Inilagay ni Wang Xikong ang lahat ng kanyang pag-asa sa hindi pa isinisilang na bata at kilalanin siya bilang kanyang kahalili. Bilang resulta, nawala ng kwalifikasyon si Tianyu na magmana ng imperyo ng negosyo. Pagkatapos ay naglungsad ang pulisya ng paghahanap kay Tianyu. Nahuli si Tianyu sa kubo sa bundok. Sa pagharap sa pagtatanong ng pulisya, si Tianyu ay labis na hindi nakikipagtulungan. Hindi niya inilihim ang pagkamuhi niya sa kanyang ama. Ang departamento ng saksi ay nagpadala ng mahalagang ebidensya sa istasyon ng pulisya at 2 set ng mga fingerprint mula sa sandata sa pagpatay kay Wang Xikong. Gayunpaman si A Chow, isang bihasang taga-usig, ay nararamdaman ang kaso ay hindi masyadong simple. Nakahanap din ng bagong clue ang asawa ni A Chow. Sa kwarto ni Lian ay may surveillance camera. Inihayag ng surveillance na si Lian ay nakakaranas ng mga guni-guni sa kinasasangkutan ng unang asawa ni Wang Xikong na si Tang Xuxin. Ang kamera sa gilid ni Lian ay ininstall ni Dr. Wan na buo ang paghihinala ni A Chow. Sa pagharap sa mga pagdududa ng pulisya, napagpasyahan ni Dr. Wan na sabihin ang dahilan kina A Chow at Abaw. Ayon sa doktor, gusto ni Wang Xikong na tiyakin ang kaligtasan ng kanyang tagapagmana. Iniling kay Dr. Wan na mag-install ng surveillance camera sa silid ni Lian. Ito'y inaprubahan din ni mismo ni Lian. Ayon din kay Dr. Wan, ang pamilya ni Wang Xikong ay may genetic genes para sa kanser. Ang doktor ay isang dalubhasa sa genetic research. Hiniling ni Wang Xikong na magsagawa ng genetic modification surgery upang maiwasan ang kanser sa fetus. Bilang resulta, nagkaroon ng mga side effect ang operasyon. Dumana si Lian ng matinding paranoia at convulsion. Ngunit sa kwento ni Lian ay ibang bersyon naman. Ayon sa kanya, mula nang lumipat siya sa bilya ni Wang Xikong, nararamdaman niya ang mga kakaibang bagay, lalo na nung siya ay magbuntis. Nakikita niya ang duguang multo ni Tang Xuxin. Naghihinala si Lian na gustong sakupin ni Tang Xuxin ang kanyang katawan. Ang taga-usig na si A Chow ay palaging naniniwala sa agham. Maingat niyang pinanood ang surveillance video sa kwarto ni Lian. Isang kahina-hinalang detalye ang natagpuan. Napansin niya na parang magkaibang tao ang Lian na noong bagong kasal.
sa Lian na nangyari ang masamang insidente. At ang relasyon ni Lian kay Dr. Wan ay naging napakalapit din. Ang interaksyon ng dalawa parang mag-asawa ng maraming taon. At natuklasan ni Ah Chow ang relasyon ni Tang Susin kay Dr. Wan. Sa patuloy ng pagsisiyasat ay nagsinala si Ah Chow sa pagkakasangkot nila Dr. Wan at Lian sa isang pamamaraan upang ilipat ang mga selyula ng utak ni Tang Susin kay Lian. Inakusahan ni Ah Chow si Dr. Wan na binuhay muli ang kanyang kasintahan sa katauhan ni Lian. Samantala si Tian Yu ay inaresto at ang kausapin niya si Lian ay pinasasalamatan si Tian Yu sa pagpatay. Nalaman ni Ah Chow na kumakalat na ang kanyang kanser. Natuklasan niya rin na pinakialaman ng kanyang asawa ang ebidensya para pahabain ang kanyang buhay. Nakipagkasundo si Abaw kina Lian at Dr. Wan kapalit ng libreng operasyon para kay Ah Chow. Nagkaroon ng malaking away ang dalawa tungkol dito. Sa sandaling ito, pumunta sa istasyon ng pulis si Lian at sinabing pinipilit siya ni Dr. Wan na ibigay ang karapatan ng pamamahala sa kumpanya at gusto siyang patayin. Naalala ni Ah Chow ang recording ni Wang Xikong bago siya mamatay, ay pamilyar matapos nanumpa ni Lian bilang CEO ng Wang Group. Natuklasan ni Ah Chow na iisa ang sulat kamay ni Wang Xikong at Lian. Naniniwala si Ah Chow na inilipat ni Wang Xikong ang kanyang utak kay Lian. Nag-isip si Ah Chow, mula rito,
si Wang Xikong ay may malubhang karamdaman at malapit nang magwakas. Sinadyang makilala si Lian hindi upang mabuntis si Lian at hayaan na ang bata ang magmana ng ari-arian ng pamilyang Wang, kundi nais ni Wang Xikong at iturok ang RNA na nakuha mula sa kanyang utak sa utak ni Lian sa pamamagitan ng teknolohiya ni Dr. Wan. Manghiram ng katawan para buhayin ang kaluluwa. Ang nasa katawan ni Lian ay hindi si Tang Xuxin kundi si Wang Xikong mismo. Ang teknolohiya ng RNA ay isang teknolohiya sa pagkopya at pag-paste sa halip na isang teknolohiya sa pagdikit. Si Wang Xikong na nasa katawan ni Lian ay gumawa ng peking suicide note ni Tang Xuxin at pinayuhan si Tian Yu na patayin ang kanyang katawan. Ngunit si Tian Yu ay di masama, kaya di nagawang patayin ang ama. Walang pagpipilian si Wang Xikong kundi basagin ang katawan hanggang mamatay. Nagpanggap at guluhin ang direksyon ng investigasyon ng pulisya. Sa oras na ito, nakita ni Lian na nalantad na ang kanyang sekreto at sinabi kay A Chao na mas mabuting itago ang sekretong ito para sa asawang si Abao. Sa pagsisiyasat ni A Chao ng kaso, lumabas ang katotohanan na hindi lang magkasuso sina Dr. Wan at Wang Xikong, kundi secret couple din. Si Wang Xikong ay laging nangangarap na maging isang tunay na babae mula pa noong siya ay bata. Pagtapos maging isang kilalang negosyante, kinasal siya kay Tang Xuxin upang linlangin ang lahat. Sinira rin ang buhay ni Tang Xuxin. Si Tang Xuxin ay dumanas ng matinding depresyon matapos malaman ang katotohanan at nagpakamatay. Nang maglaon, na-diagnose si Wang Xikong na may terminal cancer. Upang mapahaba ang kanyang buhay at upang maisakatuparan ang pangarap na maging isang babae, hinakayat niya si Dr. Wan na gamitin ang teknolohiya ng RNA at gamitin si Lian na ipinanganak bilang isang ulila. Binura ang orihinal na kamalayan ni Lian, gumawa ng kopya ni Wang Xikong upang kontrolin ang kumpanya sa lalong madaling panahon. Kinailangan patayin ang orihinal na Wang Xikong. Pagtapos ang pagpatay, nahilo ang kopya ni Wang Xikong dahil sa physiologically conditioned reflex ni Wang Xikong pagtapos pumatay ng isang tao hanggang sa nahimatay. Bagamat halos nalinlang ang lahat, napagtanto ni Dr. Wan na ang kaharap ay hindi na dating minahal kundi isang out of control na baliw. Binalak niyang patayin ang kopya ni Wang Xikong at pagtapos ay pumunta sa istasyon ng pulis at sumuko. Ngunit si Dr. Wan ang muntik mamatay at naakusahan ng mali ng kopya ni Wang Xikong. Lumapit si Dr. Wan kay A Chao upang tumistigo at ibigay ang mga ebidensya para sa pagpatay kay Wang Xikong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinanggihan ni A Chao ang panukala ni Dr. Wan. Dahil kapag nabunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Lian, malalantad ang pagtatago ni Abao sa tunay na insidente. Ayaw ni A Chao makulong ang kanyang asawa bago siya mamatay.
pinag-isipan ang gagawin. Sa wakas, nakaisip siya ng isang perpekto at kakaibang plano. Pagkalipas ng ilang araw, inamin ni Ah Chow sa kanyang nakatataas na siya ang nagtago ng mahalagang ebidensya sa pagre-record. Inaresto si Lian batay sa recording na ito. Nakakagulat, si Lian ay hayagang umamin sa korte na siya ay pumatay ng tao at ipinahayag ang kanyang pagpayag na umamin sa pagkakasala. Pagtapos umamin, biglang lumingon si Lian kay Tian Yu at sinabi sa isang makabuluhang pangungusap sa tono ni Tang Susin, gusto ng iyong ina na mabuhay ka ng maayos. Sa ngayon, ang pagpatay kay Wang Xikong ay idineklara ng isang pagnanakaw. Si Dr. Wan ay nagpakamatay at humingi ng tawad. Namatay din si Ah Chow dahil sa sakit. Isang taon pagtapos ng desisyon ng korte, si Lian ay nagsisilbi sa kanyang sentensya sa bilangguan ay may dalawang espesyal na bisita. Ang isa ay asawa ni Ah Chow na si Abaw. Ang isa pa ay bagong silang na anak ni Abaw. Nakatingin si Lian sa harap niya, biglang napaluha si Abaw. Iniunat ni Lian ang kanyang hinlalaki. Dahan-dahan tumingin sa nakakunot na noo ni Abaw sa salamin. Para bang pinapakalma ang lahat ng kalungkutan ni Abaw. Ito ang madalas gawin ni Ah Chow kay Abaw noong nabubuhay pa siya. Ang kakaiba at perpektong plano na ginawa ni Ah Chow ay ang pagkidnap sa kopya ni Wang Xikong na si Lian. Pagtapos ay hayaan si Dr. Wan na mag-inject ng kanyang RNA sa utak ni Lian. Sa madaling salita, si Lian na umamin ng guilty sa korte ay hindi kopya ni Wang Xikong kundi kopya ni Ah Chow. Ito ay upang iligtas ang inosenteng si Tian Yu at upang manatili pa ang sarili ni Ah Chow sa mundong ito at makita ang anak na lumalaki. Pinili ng kopya ni Ah Chow na manatili sa bilangguan sa buong buhay niya. Sa paraang ito, maaari siyang humingi ng kapayapaan ng isip sa pagpapahaba ng kanyang buhay.